Magandang araw po sa inyong lahat, Sir PB. Naway datnan po kayo ng liham kong ito na nasa mabuti pong kalagayan. Palagi din po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Kung kaya nga naisipan ko pong ibahagi itong nalalaman ko. Nagkaroon po kasi ako ng isang nakakatakot na karanasan. Tungkol ito sa isa kong naging kaibigan noon. Natawagin lang natin siya sa pangalang Erning. Si Mang Erning ay mas matanda sa amin. Nakilala namin ito nang umextra ng trabaho sa ginagawa namin noong malaking bahay bilang isang labor. Nalaman namin mula sa kanya na isa pala siyang driver. Pumapasada talaga siya pero sira ang kanyang minamaneho noong mga pagkakataon na yon. Kung kaya napilitan mo nang magtrabaho doon sa amin. At dahil mabait ang forma namin, kung kaya pinagbigyan naman ito. Nalaman naming solo sa buhay si Mang Erning at may balak yatang magpakamatandang binata. Mabait siya at may kasipagan din. Kapansin-pansin nga ang kakaiba nitong lakas. Wala rin itong reklamo sa bawat iutos ng mga kasama ko sa kanya. Pero kakaiba ang pormahan ni Mang Erning. Parang nabubuhay pa ito noong mga dekada 70. Mahabang kanyang buhok at malago. Malaki din ang kanyang mga kamay. At kapansin-pansin yung mahaba niyang mga kuko. Pinansin ko nga iyon nung kumakain kami at nangiti lang ito sa akin. Pero dahil sa ginawa kong pagpansin doon kung kaya pati yung ibang mga kasama namin ay napatingin sa kanyang mga kuko. At kanilang biniro si Mang Erning ukol sa kung para saan iyon at bakit niya iyon pinapahaba ng ganon. Sinabi niya sa mga kasama ko na maraming gamit at malaking tulong para sa kanya ang pagkakaroon ng mahabang kuko. At kanya pa kaming pinakitaan. Nagulat at namanga kami sa tigas noon. Sa loob-loob ko, delikado pa lang magalit si Mang Erning. Magugulat at talagang mabibigla ang kalaban nito kung sakali. Dahil aakalaing wala itong kargada na wala kang kamalay-malay na yung mismong mga kukupalan nito ay sapat na para gamitin laban sa'yo. Kinahaponan, pag-uwi namin sa barracks matapos ang trabaho, ay hindi ko maiwasang mabanggit si Mang Erning sa aking mga kasama. Puro magaganda naman ang kanilang sinabi tungkol kay Mang Erning. Pero isa sa mga kasama ko ang nagsabing para daw itong aswang. Medyo nagulat pa nga kami nang marinig yung sinabi niyang iyon. Pero yun din mismo ang nasa isip ko. Para nga itong aswang dahil sa kanyang itsura at ayos. At alam kong hindi lang siguro kami ang nakakapansin nun. Kahit siguro ibang mga nakakakilala sa kanya, malamang ay ganun din ang kanilang iniisip. At kahit siguro si Mang Erning mismo ay napapansin din niyon. Maliban na lang kung hindi man lang ito nananalamin. Buong gabi ay palagi naming nadadaanan ng kwento si Mang Erning. Halos lahat kami na nagtatrabaho sa project na yon ay taga-probinsya. Mga taga-Visayas kung kaya alam namin ang tungkol sa mga aswang. Ang ibang kasama ko sa trabaho ay mga kamag-anak ko, habang mga kaibigan ko naman yung iba. Kung kaya magkakakilala kami. Nang sumunod na araw ay bumalik dun sa amin si Mang Erning. At nais nitong umekstrang muli dahil hindi pa rin daw ayos yung sasakyang ibinabiyahe niya. Pumayag naman yung chewing ko at
kanya itong pinagtrabahong muli. Kinahapunan, nakiusap ito sa chewing kong foreman kung maaari ba raw siyang bumali para nang sa ganon ay may pambili siya ng pagkain. Pumayag naman ang chewing ko at kanya itong binigyan ng pera. Makaraan ng ilang oras, nang nasa barracks na kami at kasalukuyan ng nagpapahinga, ay nabigla kami nang dumating doon si Mang Erning at may dala na itong inumin. Pinapasok namin siya at pinaupo. Nilinis ng mga kasama ko yung mesa at inalis ang mga nakapatong doon. Kinuha ni Mang Erning mula sa lalagyan yung bote ng alak at inilagay sa ibabaw ng mesa. Maya-maya ay mayroon pa itong kinuha mula roon at nakita namin ang isang lalagyan na kanya ring ipinatong doon sa ibabaw ng mesa. Nang buksan niya iyon ay kaagad na humalimuya yung mabango ng amoy. Hindi lang pala inumin ang kanyang dala, kundi may baon din pala itong pulutan. Pero hindi namin malaman kung anong karne iyon dahil sa para yung dinurog at hinimay. Kaya nagtanong kami kay Mang Erning. Sinabi naman niya sa amin na pinaghalong karne umano iyon ng baboy at manok. Napakalasa noon at ang galing ng kanyang pagkakagata. Nag-aagaw ang anghang at linamnam. Maya-maya bigla naming narinig ang chewing ko na sinabing tama na raw yung tikim at umpisa na raw yung inuman. Kung kaya inihanda na nila yung mga gagamitin at sinimulan na ngang paikutin yung baso. Kanya-kanya na kaming pwesto. Habang umiinom ay hindi ko talaga maiwasang pagmasdan si Mang Erning dahil sa kakaibang ayos nito na sa isang banda ay napakaastig kung iisipin ng forma niya. May nakatali pa itong bandana sa kanyang ulo, balbas sarado at mahabang kanyang buhok. At noon ko lang napansin na parang mas mahaba ng kaunti yata kesa sa karaniwang tao yung kanyang pangil. At para ding napatulis talaga yon. Pero napapayuko na lang ako, sabay mapapailing kapag sumasagi sa isipan kong isang bagay ukol kay Mang Erning na ito ay isang aswang. Pero walang sino man sa amin ang nagsasabi ng ganon sa harap mismo ni Mang Erning. Nasasabi lang namin ang ukol sa bagay na iyon kapag kami-kami lang ang magkakaharap at amin itong napag-uusapan. Hanggang sa bigla na lang may pumansin sa kanyang pangil. Sabi ko na nga ba na hindi lang ako ang makakapansin noon. At hindi talaga nakatis yung kasama namin at kanyang tinanong si Mang Erning kung dati na raw ba yon. Dahil parang mahaba daw ito ng bagya kumpara sa amin at dihamak na mas matulis. Ngingiti-ngiti lang namang sumagot si Mang Erning at pabirong sinabi na mas umahaba pa nga raw ito pagkaminsan. At nagtawanan kaming lahat. Hindi na namin namalayan yung oras. Nagpaalam na ako sa kanila na mauuna nang matulog dahil sa tinamaan na ako. At pakiramdam ko ay malapit na akong magsuka. Naisip kong sayang naman kung iluluwa ko lang yung masarap na pulutang dinala sa amin ni Mang Erning. Baka nga pinaghirapan pa niya yung lutuin para lang sa amin, dala ng kanyang pakikisama. Nang nakahiga na ako ay akin pa silang naririnig na masaya nagkukwentuhan at nagtatawanan. Hanggang sa nakatulog na ako at di ko na sila namalayan pa. Kinabukasan, pagdating namin sa aming pinagtatrabahuan ay naroon na kagad si Mang Erning. At parang walang nangyaring inuman nung nagdaang gabi. Masiglang masigla ito na hindi ko alam kung nagawa pa ba nitong makatulog nang umuwi. Dahil sabi ng chewing ko, madaling araw na sila natapos. 2:00 pasado ng araw ang magpasya na silang tumigil. Kinahapunan
ay sahod na namin, kung kaya lahat kami ay may pera. At tulad ng nakagawian namin, nag-aambagan kami. At tinutusan ng chewing ko yung isa kong pinsan na mamalengke. Dahil linggo kinabukasan at wala kaming pasok. Kaya nagkakaroon talaga ng inuman kapag araw ng Sabado, pagkatapos ng trabaho namin. At bumalik si Mang Erning nung mga magagabi na. May dala na rin siyang alak at meron na namang pulutan. Sa pagkakataong iyon ay adobo naman ang pagkakaluto. At tulad nung nauna ay masarap at napakalinamnam ng pagkakaluto niya. Kapag amin siyang pinupuri sa luto niya, palagi niyang sinasabi sa amin na kahit kami ay kayang-kaya naming magluto ng katulad sa kanya. Dahil natural na raw na malasa ang mga karne na kanyang isinasangkap. Bago pa pumatak ang alas 7 ng gabi, ay nagsisimula na kami uling tumagay. 3 klase ng putayang niluto namin ng gabing iyon. Bali pang-4 ang dala ni Mang Erning. Kasama na rin kasi yung aming panghapunan doon. Pero karamihan sa amin ay hindi na kumain ng gabing iyon at namulutan na lamang. Nang pasado alas 11 na ay nagtaka kami nang bigla na lang magpaalam si Mang Erning. Medyo nanibago pa nga sila Angel sa kanya dahil ang buong akala nila ay bababad dito at mananatili hanggang sa matapos ang inuman. Kung kailan pa namang walang pasok sa kinabukasan. Pero kahit anong pigil nila kay Mang Erning ay sumigi pa rin ito. Nagpatuloy. Umuwi na siya at sinabing may mahalaga pa kasi siyang aasikasuhin sa kinabukasan. Kung kaya nung huli ay kanila na lang rin itong hinayaan. Nang malapit nang maubos yung aming inumin at patapos na rin, ay naramdaman kong bigla na lang kumulo ang aking tiyan. Na tumutunog pa talaga at parang nagwawala yung aking mga bituka. Pakiramdam ko ay gumagalaw ang mga ito at tila ba isang hayop na may nais kainin. Na para bang mayroon itong hinahanap at gusto na hindi ko naman alam kung ano at hindi ko rin maipaliwanag kung bakit sa unang pagkakataon ay nagkaganon ang aking sikmura. At maya-maya pa pati mga kasama ko ay nagsimula na ring mapahawak sa kanilang mga sikmura at isa-isang namilipit. Nagpalit-palitan kami sa palikuran sa pag-aakalang tawag lamang iyon ng kalikasan. Pero pare-pareho din naman kaming hindi madumi. Na lumalabas din kami kapag nasa loob na ng banyo. At nakita ko yung dalawa naming kasama. Bigla na lang napatingala na nakahawak sa kanilang mga leeg at parang mga nasisiraan ng bait. At nang tumingin ito sa akin ay nakita kong parang may namuong dugo sa kanilang mga mata. Natakot talaga ako at nag-alala nung mga sandaling iyon. Di ko talaga alam kung ano ang nangyayari sa amin. Hanggang sa naramdaman ko na rin na bigla na lang uminit yung aking mga mata. At parang may kung ano sa aking lalamunan kung kaya napahawak ako at napatingala. Matapos iyon ay bigla na lang rin uminit ang aking pakiramdam na para bang nilalagnat ako. Paglapit sa akin ng chewing ko, sabi niya pulang-pula na raw ang aking mata na parang mayroong namumuong dugo. Hindi agad ako nakapagsalita dahil hindi ko kasi alam kung paano ko rin sasabihin sa kanya na ganun din ang kanyang mga mata. Hanggang sa para na kaming mga nawala sa sarili na nagpaikot-ikot at mga hindi mapakali. Maya-maya ay may mga biglang dumating. Nakita namin yung may-ari ng bahay na aming ginagawa at may mga kasama na ito. Isa-isa kaming ipinasok sa barracks namin at itinali. Nakita ko ang dalawang lalaking may kaidara na may hawak-hawak sila. At maya-maya pa ay nagsimula ng umusal ang mga ito. Doon ko na naisip na kanila na pala kaming ginagamot. Nalaman namin nung huli na nakita pala kami ng may-ari
at alam nila na sintomas iyon kapag hinawaan ng aswang doon sa kanilang lugar. Maraming beses na raw kasing nangyari iyon doon sa kanila. Binanggit namin sa kanyang ukol kay Mang Erning at sinabi naming nakita na niya iyon nang minsang siya ay magpunta. Siya yung pina-extra ng tsuwi namin. Pagpapaliwanag pa namin sa kanya. Pero sinabi nitong kahit minsan ay wala siyang nakitang ibang tao sa ipinapagawa niyang bahay. Kami-kami lang daw ang lagi niyang nakikita. Naagapan naman kami nung dalawang manggagamot na dinala nung may-ari ng bahay at nalaman namin mula sa kanila na napakain na pala kami ng karne na hindi dapat kanin. Kaya palang pagkakasabi sa amin ni Mang Erning ay dati na raw malasa yung mga karneng kanyang isinasangkap. Pagkat malasang malasa talagang karne ng tao para sa kanilang mga aswang. Magmula nang mangyari sa amin iyon ay hindi na rin namin nakita pang muli si Mang Erning, na nagbibiroan pa kami pagkaminsan na sa sobra nitong kabaitan pati yung pagiging aswang ay nais pa yata niyang ibahagi sa amin. At yan po Sir PB yung akin pong naging karanasan pagdating sa aswang. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Ella. At itong ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari noon doon sa aming probinsya. Tungkol po ito sa naging karanasan naming magpinsan. Magkasundo po kami ng pinsan kong si Jonah. Sa aming magpipinsan ay kami talaga ang close. Halos magkaedad lang kasi kami at pareho din kami ng mga nakakahiligan noon. Palagi kami magkasabay pumasok at ganun din sa pag-uwi. Siya ang itinuturing kong matalik na kaibigan at ganun din naman ako sa kanya. Ako din ang itinuturing niyang matalik na kaibigan. Pero simula nang mamatay ang tatay nila na kapatid ng nanay ko, ay dito na nagsimulang maging magulo ang buhay niya at ng kanyang mga nakababatang kapatid. Napuno na sila ng problema dahil makalipas lang ang mahigit isang buwan ay nag-asawang muli ang nanay nila. At hindi maganda ang ugali ng napangasawa ng kanilang ina. Hindi ito mabait pagdating sa kanila at ibang tao talaga ang pagtuturing sa kanilang magkakapatid. Bagay na kanila namang naunawaan niyon kahit papaano. Pero bukod doon ay marami pa itong masasamang pag-uugali. May pagkamadamot ito at mahilig lang sa pakinabang. Maliban pa sa pagiging lasinggero na palagi nilang pinagtatalunan ng nanay nila Jonah. Ngunit ang pinaka malalang ginawa nito ay nang minsang umuwi na naman ito ng lasing isang gabi at nagising na lamang si Jonah nang maramdamang may humahaplos na sa kanyang hita. Naililis na nito yung kanyang palda. Matagal na pala siyang pinagnanasaan ng amain. Pinagtangkaan siya nitong halayin. Buti na nga lang at nagising kaagad siya bago pa makagawa ng anumang mas mahalay sa kanya. Sumigaw siya ng malakas at dahil doon ay mabilis nang umalis yung manyak niyang tiyuhin. Pero magmula na mangyari iyon ay hindi na napanatag pa si Jonah. Alam niya kasi na hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto at naisa sa katuparan yung masamang nasa nito sa kanya. Kaya isang araw ay nagpasya na si Jonah na umalis na lang ng bahay nila. Pero bago niya yung ginawa ay kanya itong sinabi sa akin. Wala naman akong ibang
maipayo sa kanya. Hindi ko siya magawang pigilan dahil kahit ako man ang nasa kanyang kalagayan, ay baka maglayas na lang rin ako. Pag-uwi namin nung araw na iyon mula sa paaralan, ay hindi na siya dumiretso pa sa kanila. Mahigpit ang bilin sa akin ni Jonah na huwag kong ipaalam kahit na kanino kung saan siya nagpunta. Pagpanggap na lang daw ako na wala akong alam. At iyon nga ang aking ginawa. Nang magpunta sa bahay namin, ang nanay niya kinagabihan din noon at hinahanap siya. Sinabi kong hindi ko alam na ang buong akala ko ay nakauwi na ito sa kanila. Medyo kinakabahan pa nga ako habang nagsisinungaling sa nanay niya noong mga oras na yon. Pero pilit ko na lang iyong pinaglabanan, alang-alang sa kapakanan ni Jonah. At nang kami na lang ang nasa bahay, pinagmasdan ko at pinakiramdamang mabuti ang mga magulang at kapatid ko. At nang sa tingin ko ay nakatulog na sila, dahan-dahan akong bumangon at nagtungo sa aming kusina. Dinaanan ko doon yung inihanda kong pagkain para kay Jonah. Palihim ko kasi siyang pupuntahan noon sa pinagtataguan niya. Isa yung lumang kapilya. Maliit lang iyon pero sapat na para doon siya muna matulog at makapagtago. Malinaw ang plano niya. Sa tulong ko, kapag nakaipon na at may sapat ng pera, ay aalis na siya sa probinsya namin. Gusto ko nga noong sumama pero sinabi niya wag na muna. Tsaka na lang daw. At akin na lang munang ipagpatuloy ang pag-aaral. Sigurado naman daw siyang magkikita pa rin kami. At tinatdan ko nga siya ng pagkain. Medyo malayo din yon mula sa amin. At medyo kinakabahan din ako. Hindi kasi ako sanay na maglakad kapag gabi. Taong bahay lang kasi talaga ako at umaalis lang ng bahay kapag kasama ko si Jonah. Nang dumating ako doon sa lumang kapilya, ay nagtaka ako nang mapansin kong mayroong liwanag na nagmumula sa loob. Mayroong ilaw na nakasindi. Mula sa labas ay tinawag ko siya at nakita kong dahan-dahan pa itong sumili sa may bintana at pagkatapos ay kumaway. Nang nakapasok na ako, panay ang reklamo at pagbibiro nito. Gutom na raw siya at panay din ang tanong kung bakit ako natagalan. Kaya sinabi ko naman kung bakit. Sinabi kong naging maingat lang ako para wala talaga makaalam ng kinaroroonan niya. Tatango-tango lang ito habang nilalantakan na niya yung pagkain na dala ko. Inaya niya ako na doon na rin matulog pero tumanggi ako at sinabing baka malaman nila nanay na wala ako sa bahay at biglang magtaka ang mga ito kung saan ako nagpunta. At kapag nangyari yon, ay siguradong mabibisto pa ako ng nanay niya na nagsinungaling. Matapos niyang kumain ay nagkwentuhan pa muna kaming sandali. At maya-maya pa ay tumayo na ako at nagpaalam na sa kanya. Naisip ko kasing baka mapasarap pa ng gusto yung aming pagkukwentuhan at masyado na akong gabihin. Pero nang nakatayo na ako at lalabas na sana doon sa may sirang pinto, ay laking gulat ko na lang nang saktong pagharap ko doon ay may nakita akong isang katawan ng taong nakatayo. Ngunit wala itong ulo. At nakita din pala iyon ni Jonah kung kaya napasigaw din itong katulad ko. Napatakbo kami sa kabilang direksyon at nagmamadaling dumaan sa may bintana dahil sa sobra naming takot at pagkataranta. Sa buong buhay namin ay noon pa lang kami nakaranas na magpinsan ng ganong nakakatakot na pangyayari. Hindi ko talaga makakalimutan yung nakita namin nung gabing iyon. Nakapormal iyon na nakasuot ng puting barong na nakahawak na sa isang gilid yung kanyang kamay
at tila papasok na talaga sa loob ng nasabing lumang kapilya. Kaya dahil naman sa pangyayaring iyon ay napilitan na lang na doon matulog sa amin si Jonah. Kung kaya nalaman ng mga magulang ko ang lahat ng kanyang plano. Hindi naman sila nagalit dito. Sa halip ay naawa pa nga sila sa sitwasyon ng pinsang ko. Naunawaan nila ang dinadala nitong problema. Kung kaya nagdesisyon ng mga magulang ko na dumuon na lang siya sa amin. Galit na galit pa nga noon ang mga magulang ko nang malaman nilang pinagtangkaan ito ng kinakasama ng nanay nila. Gusto na nga sana itong sugurin ng tatay ko noon, kaya lang ayaw ng gulo ni nanay. Kung kaya, amin na lang itong pinigilan. Pero nagsabi talaga si tatay noon na minsan pa magkamali ang kanilang amay, ay hindi na niya talaga ito pagbibigyan pa at sasantuin. Nung huli, naisip ko rin na sa isang banda ay may mabuti ring naidulot yung ginawang pagpapakita na yun sa amin ni Jonah nung lalaking pugot ang ulo. Dahil kung hindi, ay siguradong natuloy na sana si Jonah sa kanyang plano. At hindi namin alam kung ano na ang maaaring nangyari sa kanya sa plano niyang pakikipagsapalaran na iyon. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir PB. Itong ibabahagi kong kwento sa inyo ay totoo po nangyari sa pamilya namin. Magdo-12 anyos pa lang ako noon at medyo may kakulitan. Palagi ako noong napapagalitan at napapalo ng nanay ko. Mahilig ako noong lumabas ng bahay at makipaglaro sa mga kaibigan ko. Bagay na laging ikinagagalit ng nanay ko. Solong anak lang po ako, bugtong kung kaya sa labas ko nahanap yung kasiyahan ko. Doon kasi ako may nakakalaro. Ang nanay ko naman po ay lumaki sa isang pamilyang deboto. Marami siyang mga sinusunod noon na nakagawian pa sa kanila. May pagka-istrikta si nanay dahil sa may dugo silang Kastila. At ang isang bagay na ikinaiinis ko talaga at hindi ko gusto ay yung pagiging mapamahiin niya. At sa araw-araw, bago sumapit ang 6:00 ng gabi, dapat ay nasa loob na ako ng bahay namin dahil magdarasal kami. Magro-rosaryo. Marami kami noong mga ribulto sa bahay. May maliit at mayroon ding malaki. Minsan nga ay natawa ako na magkaroon ng aberya sa may kusina namin. Namuntik na talagang masunog ang buong bahay. Ang unang dinala ni nanay at binitbit ay yung mga ribulto. At pagkatapos na maapulan na yung apoy, ay magkasama kaming lumod sa harapan ng mga ribultong binuhat niya at itinakas. Narinig ko nagpasalamat si nanay sa mga ito kaya noon pa lang ay medyo napapaisip na ako. Naisip ko kasing baliktad yata. Kaya may pagdududa na talaga ako at hindi bilib sa mga pinaniniwalaan at sinusunod ni nanay noon. Madalas noong wala ang tatay ko pagkat palagi itong nagtatrabaho. Sa bawat araw ay ilang oras lang ang inilalagi nito sa bahay namin dahil namamasada siya. Taxi ang kanyang minamaneho. Nakabili siya ng segunda mano mula sa isang kumpare mula sa naipon niyang pera nang siya ay nag-Saudi. At dahil nga sa pamamasada, kaya halos buong araw niya ay nasa lansangan. Minsan nga naiisip ko noon na parang hindi kami mahal ni tatay dahil di ko talaga yun maramdaman. Para bang ayaw niya kaming kasama. Na tila ba mas gusto pa niyang siya ay nasa kalsada. Na hindi naman namin alam kung ano talagang mga totoong ginagawa niya. Minsan
Isang tanghali iyon at pilit na naman akong pinapatulog ni nanay. Pero dahil sa hindi talaga ako sanay na matulog sa tanghali, kung kaya panay ang pagdadahilan ko. Kunwari ay nauuhaw ako at panay ang punta ko sa aming kusina para uminom ng tubig. Napansin naman iyon ni nanay at kanya akong sinaway. Pinagalitan niya ako at sinabihang matulog na. Hanggang sa nabitawan ko yung tasa at nabasag na nabumagsak sa sahig, ay nagtalsikan talaga mga piraso noon sa iba't ibang direksyon. Agad akong kinabahan dahil alam ko kung ano ang siguradong magiging kasunod noon. At narinig ko na nga yung malakas at matinis na boses ni nanay na talaga namang nakaiirita, pero noong mga oras na iyon ay talaga namang nakakatakot. Maya-maya pa ay nakita kong may hawak na itong sinturon at kanya agad akong hinampas. Kaagad akong namilipit nang tumama iyon sa aking binti. Nakita ko ngang namantal kaagad iyon at pulang-pula. Galit na galit si nanay. Ang buong akala ko ay aabuti na naman ng ilang oras na paluan yon, pero nagtaka ako nang hindi na niya iyon pinasundan pa. At nakita ko siyang lumod sa harap ng altar namin at nanalangin. Napansin kong parang naluluha na si nanay at maya-maya nga ay bigla na lang tumulo ang luha nito. Nagpunta na ako sa kwarto at nahiga. Natakot kasi ako na baka maisipan pa akong paluin muli. Nakatulog ako. Pagkagising ko, sandali pa akong naupo sa higaan at kinusot ang aking mga mata. Nakita ko mula sa bintana na papagabi na. At biglang pumasok si tatay at kanya akong niyayang magmeryenda. Masaya siya habang kinakawayan pa ako. Nag-iinat pa muna ako bago tuluyang tumayo. Kaya nauna na siya ng kaunti sa akin. Paglabas ko, nagtaka ako kung bakit napakaraming tao sa aming sala. Naroon yung mga kamag-anak namin. Napaisip ako kung anong meron. Baka kasi may okasyon. Pero wala naman akong matandaang may magaganap na selebrasyon o handaan nung araw na yon. At maya-maya pa ay nakita ko na yung ibang mga pinsang ko na papalapit na sa akin. Malulungkot sila at kanila akong inakbayan, habang yung iba naman ay nayayakap ako. At naiyak na ang iba sa kanila. Sabay nagulat ako nang sabihin ng isa kong pinsan na wala na si Tito. Ang bait-bait pa naman daw nito sa kanila. Napatanong akong bigla kung sino yung tinutukoy niya na tito namin na wala na. Tinitigan nila akong lahat. Sabay sinabi ng isa na wala na raw ang tatay ko. Na-aksidente daw ito. Wasak na wasak ang sasakyan at hindi na umabot pang buhay sa ospital. Pero kakakita ko pa lang sa kanya na masaya at niyaya pa nga akong magmeryenda. Hinahanap ko si nanay pero wala ito at naroon pa raw sa punerarya. Pagdating ni nanay, tahimik lang ito at hindi man lang ako nilapitan. Naroon lang ako sa isang sulok, mugto ng aking mga mata, bunga ng kakaiyak. Kinagabihan noon sa lamay ay narinig kong ikinuwento ng nanay ko ang tungkol sa tasa na aking nabasag. Sinubukan pa raw niyang magdasal. Pinagdasal niya ang tatay ko pero wala nangyari. Hindi na raw niya naisalba pa. Ako ang sinisisi ng nanay ko sa pagkawala ni tatay. Naalaman ko rin na kaya pala ganun na lang ang pagsusumikap ni tatay ay dahil may lupa't bahay pala itong kinukuha at nagsisimula na niya itong hulugan. At may binabayaran din pala siyang educational plan para sa akin. Ibang-iba sa iniisip ko na ang buong akala ko ay hindi niya ako mahal at baka may ibang pamilya nang inaasikaso at inaalagaan. Pero hanggang ngayon
ay hindi pa rin naman ako naniniwala sa mga pamahiin. Hindi dahil sa nais kong maialis ang sisi sa akin, bunga ng pagkawala ng tatay ko, kundi dahil hindi ko talaga maunawaan kung anong koneksyon ng mga ito. Halimbawa na lang, yung koneksyon ng nabasag na tasa sa aksidente na nangyari sa tatay ko, na para sa akin ay nagkataon lamang ang bagay na yon. Nagkakataon lang yung mga pangyayari. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang kwentong inyo pong mapapakinggan ngayon ay mula sa isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Nida. Kwento pa niya, nangyari ang lahat ng ito doon sa kanilang probinsya. Hindi niya personal na karanasan ito o kahit sino man sa kanyang mga kamag-anak. Ito ay tungkol sa nangyari sa kanilang kakilala na tawagin na lang natin sa pangalang Arnold, na talaga namang napabalita at kumalat sa buong bayan nila. Nag-aaral kasi sa kolehiyo yung kalugar nila sa ibang bayan, dahil nag-iisa lang noon ang paaralang pang kolehiyo sa buong lalawigan nila. Kung kaya napipilitan talaga mangupahan ang mga nag-aaral doon na taga-malayo at lingguhan kung sila ay umuwi. Pero bigla na lang hindi nakauwi sa kanila yung kababaryo nila Nida na si Arnold, yung inuupahan nitong bahay, pati na rin yung paaralan na pinapasukan. Pero kahit yung kanilang mga napagtanungan ay wala ring maibigay na impormasyon sa kanila, dahil kahit sila man ay hindi alam kung saan nagpunta si Arnold, na ang alam nila ay nakauwi na ito sa kanila. Kaya umuwi ang mga kaanak ni Arnold na bigo at malungkot. 3 araw ang mabilis na lumipas, pero wala pa rin ito. Sinubukan din nila itong hanapin, ngunit hindi talaga nila ito makita. Hanggang sa nawala na sila ng pag-asa at ipinagpalagay na lang na wala na talaga si Arnold. Hindi na ito babalik pang muli sa kanila. Sa kagustuhan nga ng mga magulang nito na makita talaga ang binata, kahit patay na raw, basta ang malaga ay makita nila ang bangkay nito. Pero 1 linggo nang nakalipas ay wala pa rin talaga kahit anino. Ngunit nung 9 na araw ay nagulat na lang silang lahat nang biglang sumulpot si Arnold sa kanila. Kahit mga kakilala nila at kaibigan ay talaga namang natuwa. Hindi pa nga sila makapaniwala nung una na nagbalik na ito at buhay na buhay. Pero may dala ito masamang balita. Masaklap pala ang sinapit nito. Ang bungakala nga rin daw niya ay mamamatay na talaga siya. Buti na nga lang at pinalad pa siya makatakas. Mabait na tao si Arnold. Kilala siya ng kanilang mga kanayon mula pa pagkabata. Kaya naniniwala sila sa mga isinalaysay nito. Nalaman kasi nila mula dito na naimbitahan pala ito ng isa nitong itinuturing na kaibigan. Nakilala lang daw niya ito doon sa kanilang paaralan at magkalapit lang din sila ng inuupahan. Naging malapit sila at nang minsan nga siyang yayain sa isang handaan doon sa lugar ng babae ay nagpaunlak naman siya. Pero hindi niya akalaing kapama ka na pala ang naghihintay sa kanya doon sa kanilang pupuntahan. Dahil kabilang pala ito sa angkan ng mga aswang. Paglalahad pa sa kanila ni Arnold, nang dumating sila doon sa kanilang pinuntahan, ay abalang-abala ang mga tao dahil sa isang malaking handaang magaganap. Ang hindi niya alam ay isa pala siya sa ihahanda ng mga tagaroon. Nakita niya yung mga naglalakihang kawali at mga ginagawang pagpeprepara. May 2 mahabang mesa na yari sa kawayan na may sapin na dahon ng saging at narong lahat ng mga rekado. Habang yung iba naman ay abalang nagsisibak at nagsasalansan ng mga panggatong. Nakita din niya kung ilang kalalaki na nag-aasa ng kanilang mga ita. At tila ba nakukulangan pa sa talas noon kahit nangingintab na ang mga iyon
ay patuloy pa rin nilang inasa. Pero pag-aamin ni Arnold, wala talaga siyang napansing kakaiba sa mga taong naroon. Magagaling silang makisalamuha at mag-estima ng kanilang mga bisita. Magiliw din sila kung makipag-usap, kung kaya wala siyang napunang masama sa mga ito. Huli na nang malaman niyang sa likod pala ng kanilang mga ngiti at masayahing mga muka ay nakakubli ang totoo nilang mga anyo, mga mababangis at walang awa sa kanilang mga biktima. Nagulat na nga lang daw siya nang bigla silang palibutan ng mga taong naroon, na tila ba ipinagmamalaki pa nung ilang kalalakihan yung matatalas nilang hawak na itak. Hindi nagtagal ay nilapitan na sila ng mga lalaking may dalang tali at sila'y tinalian. Dito na nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Doon pa lang nila nalaman na nasa peligro na pala ang kanilang mga buhay. Dinala sila sa isang kubo na sa palagay ni Arnold, isa iyong kamali. Doon ay pinaupo sila. At para mga manok na naghihintay ng kanilang oras para katayin. Una nang kinuha ang lalaki sa tabi niya. Umiiyak itong nagmamakaawa habang kinakaladkad palabas ng kubo. At makaraan lang ang ilang sandali ay narinig na nila ang nakakakilabot na pagsigaw nito. Naiyak na rin silang mga natitira nang maisip nilang ganun din ang masaklap nilang sasapitin. Biglang naisip ni Arnold ang kanyang mga magulang at kapatid. Siya lang ang tanging pag-asa ng mga ito para makaahon sila sa hirap. Kung kaya nga siya pinagsisikapan ng mga itong mapag-aral. Nagpalingalinga si Arnold. Umanap siya ng anumang bagay na maaari niyang magamit para makawala siya sa pagkakatali. Hanggang sa may napansin siyang parang mayroong kumislap sa kanyang harapan. Sinubukan niya iyong sikaran. Bigla siyang nabuhayan at nagkaroon ng pag-asa. Takip iyon ng dilata. Gamit ang paa ay unti-unti niya iyong napalapit sa kanya. Tumalikod siya at kanya iyong tinampot gamit ang kamay. Pero hindi niya iyon magagamit sa kanyang sarili para putulin ang tali. Kaya inuna na niya yung nasa kanyang harapan. At makaraan ang ilang minutong matyaga niyang paghiwa doon sa tali, ay nagawa na rin niya iyong maputol. Nakawala yung lalaki. At siya naman ang sinubukan nitong pakawalan. Pero nang malapit na siyang makalagan ng kanyang harap, ay may biglang pumasok na isang lalaki. Kung kaya, nagpanggap yung lalaki na nasa kanyang harapan na nakagapos pa rin, na mabilis nitong inilagay yung kanyang mga kamay sa likod. Biglang hinawakan ng lalaking pumasok ang isa pa sa kanila at hinilang palabas. Panay ang pagmamakaawa ng binata, at bago pa ito tuluyang makilabas, ay sinabi nito sa lalaki na nakawala na sa pagkakatali yung nasa harapan ni Arnold. Kaya baka maaari na raw siyang palayain dahil sa ginawa niyang pagsusumbong. Binitawan ito ng lalaki at nilapitan yung paharap ni Arnold. Wala naman na itong ibang pagpipilian pa kundi ang lumaban na lamang. Kung kaya, kaagad din niyang sinunggaban yung lalaki. Pero malakas ito at siya pa ang nagawang maibagsak at lumapat ang likod nito sa lupa. Susuntukin na sana ito ng lalaki habang nakakubabaw sa kanya, pero bago pa tumama ang mga kamao nito sa kanyang mukha, ay bigla na lang napahawak yung lalaki sa kanyang batok. At nasundan pa yon sa gilid ng kanyang leeg. Gulat na gulat yung lalaki sa bilis ng mga pangyayari. Lupang di niya iyon inaasahan. Nang akala niyang walang palaban-laban ng mga biktima nila, ay siya pa palang tatapos sa kanya. Nagawa na palang makakawala ng tuluyan ni Arnold, at gamit yung matalas na takip ng dilata, ay nagawa niyang masugatan ng malalim yung lalaki. Nahagip ni Arnold yung malaking ugat nito sa leeg sa ikalawa niyang pagpunteriya doon. Kung kaya, kaagad na umagos
ang masaganang dugo nito mula sa leeg at dilat ng matang bumagsak sa lupa. Binawian kaagad ito ng buhay. Nang makita ng lalaking nasa pinto ang kanilang ginawa, ay nagbaawa ito sa kanila, nakalagan din siya sa pagkakatali at humingi ito ng paumanin sa kanila. Tutulungan naman sana ito nila Arnold, ngunit may narinig silang mga boses na paparating. Kung kaya nagmamadali na silang tumakas doon sa likod. Dumaan silang dalawa sa may bintana. At bago pa sila tuluyang makalayo, ay muli pa nilang narinig yung lalaki na nagsumbong na naman ito sa mga dumating. At narinig din nilang biglang nagkagulo. At yung malakas na pagkatungal ng isa sa mga ito, naisip nilang marahil ay nakita na ng mga ito yung kanilang kaanak na napatay nila Arnold. Kaya nagdudumali na silang tumakbong palayo. Tumakbo sila paakyat doon sa bundok. At kahit nasa bandang itaas na sila, ay kanila pang naririnig yung mga ingay ng magkakamag-anak na mga aswang doon sa ibaba. Alam nilang dalawa na tutugisin sila ng mga ito. Kaya kailangan nilang makalayo pa ng gusto. Wala silang ideya kung naasang lugar sila. O kaya hindi rin nila kabisado ang pasikot-sikot doon sa kagubatan. Umasa na lamang sila sa kanilang kutob at pakiramdam. Nang sila ay makaramdam na ng matinding pagod, naganap sila ng maaari nilang mapagkublihan at mapagpahingan. Nagtiis sila ng walang ilaw doon sa madilim na kagubatan. Mas mainam na rin yon, naisip nila, para hindi sila matagpuan at matunton ng mga umahabol sa kanila. Alam nilang hindi titigil ang mga iyon hanggat hindi sila nakikita. Sigurado silang dalawa na matindi ang galit ng mga kaanak ng kanilang napatay at gaganti talaga ang mga ito. Sa tabi ng isang malaking bato na may patay na puno ay nahiga silang dalawa. Pero pinanatili nilang gising ang kanilang mga diwa. Hindi sila dapat na makatulog. Mabilis na lumipas ang mga oras at di nagtagal, unti-unti na ring sumilay ang araw. Dahan-dahan ang lumiwanag ang buong kagubatan. Narinig na nila ang mga huni ng iba't ibang hayop na naninirahan doon. Nakahinga na sila ng maluwag. Hindi makakalimutan ni Arnold ang umaga na yon, para iyong may hatid na bagong pag-asa at buhay para sa kanya. Pero hindi pa rin sila lubusang ligtas mula sa mga tumutugi sa kanila. Alam nilang hanggat naroon sila sa kagubatan, ay nananatiling nasa panganib ang kanilang mga buhay. Kaya nagsikap silang makalabas mula doon. Pero kahit anong gawin nilang pagsusumika, ay nananatili sila sa pandong ng mga naglalaki ang punong kahoy. Naroon pa rin sila. Tuluyan na silang naligaw at nagpaikot-ikot lang sa buong kagubatan. Mabuti na nga lang at hindi nila nakasalubong yung mga umahanap sa kanila. At inabutan na nga sila doon ng mahigit isang semana. Umasa na lang sila sa bunga ng mga ligaw na punong kahoy na naroon. Gayon din sa mga isdang nahuhuli nila sa mga batis. Tuwing araw ay naglalakad sila at patuloy na hinahanap ang daan palabas ng nasabing gubat. At kapag malapit ang sumapit ang gabi, ay humihinto naman sila at nagpapahinga. Noong huli ay naisipan nila magpalit-palitan sa pagbabantay para naman makapagpahinga sila at magkaroon ng panahong makatulog. At noong ikasyam na araw ay laking tuwa nilang dalawa nang makita nila ang kabayanan. Nagmamadali silang bumaba at patakbong tinungo iyan. At sa wakas ay nakauwi na rin sila sa tulong ng mga taong kanilang nakausap upang ihatid sila sa kanya-kanyang lugar. At nakauwi na nga sa bahay nila si Arnold, kung kaya naibahagi niya ang lahat ng kanyang mga naranasan. Pero ng mga sumunod na gabi ay naging maingay ang kanilang lugar. Dahil sa naging maligalig ang mga alaga nilang aso, gayon din ang ibang mga hayop. At tuwing umaga, ilan sa kanilang mga kanayon ay natatagpuan na lamang napatay ang kanilang mga alagang manok. Wakwak mga katawan nito
At kung minsan naman ay laslas ang mga liig pero wala ng dugo. Kaya nagkaroon ng mga paghihinala ang mga tao sa lugar nila. Wika pa ng iba, inaatake na raw yata sila ng mga aswang. Bagay na hindi naman malayong mangyari. At ito ay napatunayan ng totoo. Nang isa sa kanilang kanayon ang magising dahil sa pagkakaingay ng kanyang mga alagang manok. At nang kanya itong labasin at puntahan, ay laking gulat niya nang makita ang isang lalaking ubot-ubad na hawak-hawak ang isang manok ng dalawa niyang kamay at nakasubsob doon ang kanyang mukha. Napatras ang kanayo nila nang bigla itong lumingon at tumingin sa kanya. Laking pagpabigla niya nang makita kung sino iyon. Walang iba kundi si Arnold. Puno ng balahibo ang mukha nito at napapaliputan ng malansang dugo ang kanyang bibig. Kumislap ang mga mata nito at saka umangil, sabay mabilis na umalis. Agad na kumalat ang balita tungkol doon. Kung kaya, may nabuti ng mga magulang ni Arnold na dalhin na lamang ito sa mga kamag-anakan ng kanyang ama. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.